Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe kayo sa akin YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Lumipas ang 2 linggo. Tahimik ang bahay. Tahimik na rin ang relasyon nina Jade at Rico, hindi dahil wala na, kundi dahil pareho silang nagpasya na tumigil muna. Nagdesisyon si Jade na umuwi muna sa probinsya, upang bigyan ng espasyo ang lahat. Walang mensahe. Walang tawag. Ang huling mensahe ni Rico kay Jade ay maikli. Kung kailangan mong lumayo para matahimik ang lahat, tatanggapin ko. Pero kahit ilang taon pa ang lumipas sa puso ko, ikaw pa rin ang hindi ko pinagsisihan. Sa terminal ng bus. Bitbit ni Jade ang maliit na bag, suot ang puting shirt, maong jacket, at simpleng faded jeans. May sombrero siyang itim, sakto sa araw na tahimik niyang gustong iwan. Nasa likod lang siya ng bus terminal nang marinig ang pamilyar na boses. Jade! Paglingon niya, nandoon si Rico, pawisan, hingal, pero hawak ang lumang picture nila nakuha nung outing sa ilog. Pwede bang kahit sandali marinig mo ko? Ang pagtatapat. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong humabol sa'yo. Pero isang bagay lang ang sigurado ako, hindi ito laro para sakin. Lumapit si Rico. Wala tayong ginawang tama sa mata ng iba. Pero sa puso ko totoo ang naramdaman ko sa'yo. Tahimik si Jade. Pinipigilan ang luhang gustong pumatak. Rico, kahit ako, hindi ko rin kayang itanggi. Ikaw ang unang lalaking nagpatibok ng puso ko. Pero, hindi lahat ng totoo dapat ipaglaban. Hindi lahat ng masarap dapat ipagpatuloy. Ang pagbitaw. Hinawakan ni Jade ang kamay ni Rico, mariin, mahigpit, parang ayaw pakawalan. Pero sa dulo, binitiwan din niya. Salamat kasi naranasan ko yung ganitong klaseng pag-ibig. Yung bawal pero totoo. Masakit pero buo. Ngumiti siya ng may luha. Paalam, Rico. Pumasok siya sa bus. At habang unti-unting umaandar ang sasakyan, nakatingin siya sa likod ng salamin, si Rico, nakatayo pa rin, pinagmamasdan siya, hindi umiiyak pero baka sa mukha ang lahat ng salitang hindi na niya kayang sabihin. Huling linya. Hindi man naging tama sa mata ng mundo ang kwento namin. Pero sa puso ko, kahit tapos na, totoo pa rin.